Klaseng mamamatay na mga ngaso. Nagpatuloy siya, dahil sa isang hindi nagpakilalang tagapagbigay, nakuha ko ang lahat ng mga file na ito. Mayroong 103 voice recordings, 311 na videos, at 30,770 litrato. Lahat ay ebidensya ng pang-aabuso ni Hwang Eun-seo sa kanyang kaklase. Pagkatapos ng anunsyong ito, ang biktima at ako ay magsasampa ng reklamo sa pulis laban kay Hwang Eun-seo. Pero una, gusto kong magtanong, mayroon bang guro o kawani ng paaralan na alam ang nangyaring ito? Biglang tumayo ang tagapayo nila at sumigaw, "Hoy, ikaw! Bumaba ka riyan! Alam mo ba ang ginagawa mo ngayon?" Kinatawa ng klase na i-record ang presentasyong ito, kaya pakiusap, maghinay-hinay sa mga salita at kilos mo. Agad na kinuha ni Kim Gongja ang mikropono at itinulak ang kinatawan ng klase. Kim Gongja, pekto. Lahat to gawa-gawa lang. Bakit hindi pa naka-off ang mikropono? Pinindot ng pinuno ng broadcasting club ang baton. Pinapawisan sa galit si Kim Gongja. Biglang muli siyang inunahan ng kinatawan ng klase at muling kinuha ang mikropono. Kinatawan ng klase, pakitingnan si Hwang Eun-seo na nasa harapan niyo ngayon. Napatingin si Kim Gongja sa liwanag ng spotlight. Kim Gongja, huwag niyo akong kunan ng litrato fudge. Kinatawa ng klase, tandaan niyo ang mukhang ito. Kinatawa ng klase, tandaan niyo ang mukhang ito. Tandaan ang lohika at paraan niya, ang paunahin sa pambubuli, pero pilit pinapaliit ang kasalanan sa pagsasabing bahagi lang ako niyan. Sa isip ni Kim Gongja, hayop na ito. Kinatawa ng klase, saksihan niyo kung paano siya nagsubok tumakas sa lahat. Sa isip ni Kim Gongja, siya ang salarin, siya ang humabol sa akin. Kinatawa ng klase kay Kim Gongja, ay, napakapagod talaga nun, yung magkunwaring kaibigan mo ako. Sa isip ni Kim Gongja, ano bang sinasabi niya? Kinatawa ng klase, napaka-sentimental ko noong bata ako. Nasusuka ako tuwing kinakausap kita. Masarap sa pakiramdam na hindi na masakit ang likod ko ngayon, pero masyadong ang inosente ang batang ako noon. Kaya siguro nakapasok ka ng unibersidad. Sa isip ni Kim Gongja, ano ba talaga ang pinagsasabi nito? Kinatawa ng klase, ang laki ng pondo sa social welfare, kung nalaman ko lang yon noon. Kim Gongja, anong pinagsasabi mo, hayop ka? Hinablot ni Kim Gongja ang kwelyo ng kinatawan ng klase. Isang estudyante, oy, ayos lang ba na sumigaw ka ng ganyan? Nakarecord pa yan. Kim Gongja sa pinuno ng broadcasting club, hoy, ikaw. Patayin mo ang kamera, ngayon din. Broadcasting club leader, note ko lang ito. Kim Gongja, isara mo ang mga slide ng PowerPoint mo, sinungaling kang mandurugas. Sa video, narinig, ang mga customer mong itinuturing mong koneksyon. Hindi ka nila matutulungan. Nakipagkasundo na ako sa kanila kapalit ng pagbura ng mga video na kasali sila. Isang estudyante, fudge, nakakasuka to. Kaibigan niya, totoo ba tong lahat? Kim Gongja, ang iniintindi lang nila ay kung hindi sila madadamay. Huwag mo akong dedmahin. Kinatawa ng klase, naawa ako kay Kim Yul, pero ito lang ang kaya kong gawin bilang estudyante. Isang estudyante, yan pala ang ginagawa niya sa lahat ng panahon? Kinatawa ng klase, Hwang Eun-seo, tapos na ang buhay mo. At, hindi ba paulit-ulit ko na itong sinabi sa iyo noon pa, Gongja? Na ang isang tao ay dapat gawin kung ano ang kaya niyang gawin? Sa isip ni Kim Gongja, ano bang pinagsasabi niya? Kinatawa ng klase, darating ang panahon na makakasalubong mo ang isang taong alam mong sisira sa mundo kapag hindi mo siya pinigilan. Tanggalin mo siya habang maaga, bago ka magsisi sa huli. Sinuntok ni Kim Gongja sa mukha ang kinatawan ng klase. Sa isip niya, anak ng biskwit. Ang kapal ng mukha mo. Isang estudyante, may tao bang pwedeng pumigil sa kanya? System notification, clear conditions fulfilled. Sa isip ni Kim Gongja, sirain mo ang buhay ko. Isang estudyante, ihinto ang recording. System notification, requesting judgment due to the current stage special features. Sa isip ni Kim Gongja, walang ibang nagsikap sa buhay gaya ko. Hindi ko matatanggap ito. Nagpaabot ang sistema ng abiso, kinilala ng Panginoon ng buhay na natapos na ang entablado. Nagpaabot ang sistema ng abiso, gayunpaman, ang Heavenly Ascension City, spin-off, ay hindi isasama sa opisyal na kasaysayan. Nagpaabot ang sistema ng abiso, natapos na ang yugto.
Habang lumalapag ang isang paru-paro sa daliri ng isang babae, muling nagpaabot ang sistema ng abiso, natapos na ang yugto ng ika-29 na palapag. Nagpaabot ang sistema ng abiso, magsasalita na ngayon ang Panginoon ng buhay sa ngalan ng Tor. Nagbati ang Panginoon ng buhay, magaling kayong lahat. Bagaman may bahagyang paboritismo akong ginawa, sigurado akong hindi ito papansinin ng iba pang mga bata. Mas malambot naman ang aking puso sa mga nagsusumikap, kaya naway mapasa inyo ang swerte. Bumukas ang mga mata ni Kim Gongja. Huminga siya ng malalim at nagbuntong hininga, ha. Humahagulhol pa at sabihin, ha ha. Lumapit ang kinatawan ng klase at hinawakan ang balikat niya. Gongja, noong unang panahon, sa panahong tagsibol at taglagas, may isang si Wu Zixu na inararo ang mga bangkay ng mga pumatay sa kanyang pamilya at minurat pinukpok hanggang sa mabasag ang kanilang mga buto. Isipin mo, kung papunta siya para hukayin ang kanilang mga libingan at makakita na may naghanda na ng daan para sa kanya, magpapasalamat kaya siya? O magagalit dahil may nakialam sa kanyang paghihiganti? Tumayo ang kinatawan ng klase at natawa, tinanggal ko yung bahagi tungkol sa paghuhukay ng bangkay. Napakunot noo si Kim Gongja. Akala ko galit ka kasi sobra akong nagpakasipag. Akala ko pinili ko ang landas ng pagpapakasakripisyo. Mahigpit ang pagkakahawak ng kinatawan ng klase. Nahirapan akong palakihin kayo. Balak ko bang isipin pa ang tungkol sa'yo nang ganap ka ng nasa hustong gulang? Asikasuhin mo na ang iyong sarili. Ang simpatya ay parang regalo, naging mahina ka kung sobra-sobra. Tinuruan kitang maging matatag. Sa isip ni Kim Gongja, tama ganito talaga ang klaseng tao siya. Lumuhod ang emperor ng espada sa tabi nila. Naisip ko nga kung saan nanggaling ang siramong pagkatao. Tumawa si Kim Gongja. Ha? Kailangan ko namang gumawa ng paraan. Nakarating ako sa entablado 1 taon bago ka pa, at umabot na ako sa 75% ng immersion rate. Nagulat ang kinatawan ng klase. 1 taon? Tumango si Kim Gongja. At sinabi mo ring mabuhay kami ayon sa nais namin. Ginawa ko lang ang sinabi mong gawin. Biglang may patak ng luha na bumagsak sa sahig. Tumayo si Kim Yul mula sa malayo at mahinang sabi, Panginoon ng kamatayan. Lumapit si Kim Yul at patuloy, ayon sa iyong kagustuhan. Habang patuloy na tumutulo ang luha sa kanyang mukha, nagtanong siya, naunawaan ko si Kim Yul, nararamdaman ko, naaalala ko, at naiintindihan ko. Ngunit may isang tanong ako, ano ang nais mong ipagawa ko ngayon? Sumagot si Kim Gongja, iniwan ni Kim Yul ang isang mensahe bago ang kanyang huling sandali. Nakasulat dito, pinatay mo ako. Huwag mo itong kalilimutan. Ikaw ang pumatay sa akin. Pagkatapos ay sinambit niya, mensahe ito upang siguraduhin hindi makakalimot ang iba. Ngunit ikaw nakalimot ka. Ang mga buhay na isinakripisyo dahil pinatay mo ang mga konstelasyon, nakalimutan mo silang lahat. Muntik nang ngumiti si Kim Yul. 2 ang pagkakasala ko. Una, hindi kong inisip na may bagong konstelasyon na lilitaw bilang kapalit ng pinatay ko. Pangalawa ay ninterrupt si Kim Gongja, hindi ko alam na hindi dapat saktan ng iba, kahit biro o kalokohan lang. Hindi ko alam. Hindi ko sinasadya. Ibig bang sabihing ayos lang kalimutan ang pagkamali mo at magpatuloy na lang? Naniniwala ka ba na ayos lang kalimutan ka ng mga walang hiya na pumatay sa'yo? Sa isip niya ang nais ko yun. Kinuha ni Kim Yul ang kanyang kwaderno at payo, tumingin ka. Sa isip ni Kim Gongja, para kang magbago. Pagkatapos ay sinambit niya, para kang maging tao muli. Nakita ni Kim Gongja ang mga pangalan sa kwaderno, Diyosa ng Proteksyon, ang matandang nakatago sa kailaliman, ang bulag na tagasunod, ang dakilang ahas sa 7 tunog, ang ibon na kumakanta ng sansinukob, ang mangkukulam na pinatay sa bukang liwayway, ang bulaklak ng bangkay, ang dilaw na dragon ng dakilang lawan. Tumango si Kim Yul, hindi ko alam. Subalit nang nasa katawan ko ako noon, nung naggangalit siya sa mundo at sinumpa ang mga nasa paligid niya, nakiramay ako sa kanya. Hinangad niyang maghiganti sa mga nagtulak sa kanya sa bingit ng kamatayan. Isinara ni Kim Yul ang kwaderno. Ibig sabihin, karapat-dapat din akong paghigantihan ng mga mundong iyon. Ngunit hindi sapat ang kamatayan ko. Gusto nilang magdusa ako ng walang hanggan, ngunit walang saysay ang ganitong kaparusahan kung wala akong maihahabol na paghingi ng tawad sa mga patay na. Paano ba ibabato ang sakit nang makapagpaumanhin ako sa kanila? Tumahimik si Kim Gongja at ipinaabot ang salita kay Humustra. Sumagot si Humustra, maligayang pagdating.
Hindi tulad ng ibang mga apokalipsis, hindi kita masundan kanina. Binabasa ko pa lang ang bagong spin-off. Ano ang nais mong ipagawa ko? Ngumiti si Kim Gongja. Sige, lumapit ka rito. Napahinto si Humustra. Parang lalo kang higpitan sa akin habang tumatagal. Nandito ako. Ano ang gusto mong gawin ko? Sabi ni Kim Gongja, iabot mo sa akin ang kasaysayan ni Lefanta ay Jim. Sabi ni Humustra, alam mo ba na ang lahat ng aklat na napanalunan ko ay mga banal na relikya ko? Ako lang ang makalilikha ng mga ito. Patuloy mong hinihiling sa akin ang mga mahahalagang bagay na ito ay naglalagay sa akin sa mahirap na sitwasyon. Ngunit siyempre, ibibigay ko pa rin sa iyo. Iniabot ni Humustra ang aklat kay Kim Gongja. Tinignan ni Kim Gongja ang aklat, pagkatapos ay inabot kay Kim Yul at sinabi, tagapatay ng konstelasyon, nakasulat sa aklat na ito ang iyong kwento mula nang unang dumating ka sa ibang daigdig, nang makilala mo ang Diyosa ng Proteksyon. Nang maging Lefanta ay Jim ka, at pagtawagin kang tagapatay ng konstelasyon. Nakasulat dito ang buong buhay mo. Nawala man ang iyong mga alaala, hindi yon panghabang buhay. Ibalik mo ang mga ito, gaya ng pagkakita mo sa nakaraan ni Kim Yul. Sabi ni Kim Yul, mula sa simula. Sabi ni Kim Gongja, mula sa simula. Sabi ni Kim Yul, ang buong buhay ko. Gusto mo bang balikan ko ang buhay ko, na umabot ng daan-daang taon, mula sa umpisa? Sabi ni Kim Gongja. Alamin mo kung ano ang ginawa mo, ano ang iniisip mo, anong mga mundo ang winasak mo sa ilalim ng iyong mga paa, at kung anong uri ng mga tao ang nanirahan sa mga mundong iyon. Umaksyon si Kim Yul at sinabi na huwag siyang kalimutan, pinatay mo ako. Huwag mong kalilimutan yan. Ikaw ang pumatay sa akin. Sabi ni Kim Gongja, kailangan mong makipagsapalaran sa iyong buhay, gaya ng ginawa niya. Hinawakan ni Kim Yul ang aklat at nagsabi, nauunawaan ko. After a pause, ang pag-ulit ng iyong buhay mismo ay kayang gawing impyerno ang buhay. May kanya-kanyang impyerno ba ang bawat tao, kinatawa ng klase? Sabi ng kinatawa ng klase, Kim Yul. Sabi ni Kim Yul, gusto ni Kim Yul na patawarin kita. Sumasang-ayon ako sa kanya. Gusto kong may patawad ka. Napahinto ang kinatawa ng klase at natawa, pagkatapos ay wala sa oras ang mga luha at tumulo, Salamat. Sumigaw siyang, habang ang mga luha ay bumagsak na parang talon, Pasensya na di. Sa isip ni Kim Gongja, lumalabas na ang mga salitang hindi niya masabi sa pamamagitan ng iyak. Umiiyak ang kinatawa ng klase, Sa isip ng kinatawa ng klase, kung lang nanggaling ako sa mas mayamang pamilya. Kung lang mas matalino ako. Sa isip ni Kim Gongja, ito ang kanyang mga sigaw. Umasa si Kim Gongja sa sarili, ang iyong talim ang iyak sa lugar ng 1,000 sigaw. Ang mundo'y magulo ng mga tao at halimaw. Kasama sa kanila ang mga taong sumisigaw, mga sariling pulo. Naririnig ko ang kanilang mga sigaw, nakikita ko ang kanilang anyo. Gusto kong patunayan ang mga sigaw na ito. Ang unang nagsama ng demonic heaven divine art marahil ay ninais maging saksi sa siyam na landas ng buhay at siyam na iba't ibang kamatayan na nakita niya. Nais kong bigyang buhay ang aking demonic heaven kasama ang direktor bilang siya ngayon. Huwag kalilimutan, kailangang maging sariling demonic heaven ko ito. Unang anyo, ang sayaw ng mga bata. Ikalawang anyo, ang sigaw ng gutom na demonyo. Ikatlong anyo, ang tabak ng aking maestro. Ikaapat na anyo, ang sakripisyo ni Laviel. Ikalimang anyo, ang katahimikan ng direktor. Kaya ko ba to? Punan ang aking tabak ng buhay ng iba't ibang tao. Patunayan natin na may nanirahan dito, may namatay dito. Puno natin ang aking tabak ng ingay ng mga halimaw at sigaw ng mga tao. Kung siya'y tumawa, ilagay natin ang himig ng kanyang tawa. Ngunit, hindi pa. Hindi ko dapat madaliin ang sarili. Gagawin ko muna ang kaya ko ngayon. Sabi ni Kim Gongja, librarian, hindi Humustra. Sabi ni Humustra, naguguluhan, ang totoong pangalan ko. Nahihiya ako. Tawagin mo na lang ako sa palaging tawag mo sa akin. Sabi ni Kim Gongja, pahintulutan ang tagapatay ng konstelasyon na basahin ang kasaysayan ni Lefanta ay Jim, kailanman niya gusto. Hindi mo na kailangang gumawa ng buong entablado para rito. Hayaan mo siyang magbasa tulad ng pagmamasid mo sa ibang mga mundo. Sabi ni Humustra, kung ganoon, kailangan kong ibahagi ang kapangyarihan ko sa kanya.
Kailangan ko siyang gawing apostol ko. Siyempre, may mga konstelasyon na tumatanggap ng walang alinlangan ng mga apostol, ngunit hindi ako komportable sa kanila, hindi talaga ang tipo ko. Sa isip ni Kim Gongja, kasi ikaw ang tagalagan sa sulok. Sabi ni Kim Gongja, malumanay, ito ang iyong pagpili. Mahal mo ang kwento ng tagapatay ng konstelasyon hanggang ngayon. Ngunit kung isa sa alang-alang ko ito gaya ng gusto mo, ito ang buhay na krusyal na tagpo para sa tagapatay ng konstelasyon ngayon. Ruta 1, hindi tayo magkikita. Hindi niya maalala. Mananatili siya sa ika-50 palapag at mga ngaso ng konstelasyon kapag may 1 linggong halaga na siyang alaala. Habang buhay siyang gagamitin ang parada ng mananadyak. Ruta 2, aalalahanin ng tagapatay ng konstelasyon si Kim Yul. Unti-unti niyang malalaman ang buhay ni Kim Yul at Lefanta Ijim. Magsisilbi siyang si tagapatay ng konstelasyon sa aklat at ulitin ang kanyang buhay muli. Narinig ni Kim Gongja ang sarili niyang pagbulong, sasabay ako sa rutang yon kasama ang direktor. Hindi niya kailangang pag-aralan ng sabay-sabay ang buong buhay niya. Pwedeng unti-unti may mga pahinga rin. Pero ito na ang magiging buhay niya. Balang araw, magiging buhay na ni Kim Yul yon. Pumili ka ng ruta na gusto mo para sa kanya. Umiti si Humustra at nagsalita, tagapatay ng konstelasyon, tagapagbantay ng Panginoon ng kamatayan, interesado ba kayong maging mga librarian? At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.